Hello there and welcome back to our Joyful Journey Canada. So ayan, kakauwi lang po natin, naghatid tayo ng mga kids kanina. And ayan, papakita ko sa inyo yung video ng daan papunta dun sa kanilang school. So una, hinatid natin si Kuya Johan and si Ate Hannah dun sa Clear Spring Middle School. And then after that, si JJ naman. So normally naman dito ay nagbabus po ang mga bata. Actually, dyan lang sa kanto yung bus na antayan nila. But for this particular day ay hinatid ko sila because meron silang field trip, no? So kailangan 8:55 ay nasa school na sila. And kung antayin nila yung bus kasi medyo baka ma-late sila. So we were advised na kung pwede maagang makarating yung mga bata doon sa school. So kasi sila, wave kasi ang bus may mga nauuna na hinahatid, meron naman nahuhuli sila kasi medyo huli sila, no? So minsan nalilate din talaga sila sa school due to yung bus naman, hindi naman because of them. So ayan, hinatid natin sila. Tapos after nun ay maigi naman ngayong araw kasi maagang nagising yung aking pangatlohan na si JJ, yung sa elementary school naman siya dyan sa Elmdale. So nakikita nyo naman yun, diba, sa mga previous videos ko. So hinatid din natin siya doon. Tapos maganda naman ang mood niya ngayon. Actually, nito mga huling okay na yung mood niya. Ang ginagawa ko na lang ay lagi ko na lang siyang kinakausap. Tapos lagi kong pinapatawa, ganyan. Nakaka-appreciate naman na siya ngayon ng mga jokes. Actually, mahilig siya sa mga ganon. So ayun, na-elevate naman yung mood niya nitong huli. So ganon lang siguro, talagang syempre bilang unang mga dito salta, aaralin muna namin kung papaano ang mga strategies, ganon, lalo na sa kanya kasi hindi naman siya yung normal na bata na madaling maka-adapt sa mga sitwasyon, So yun. Ayan, so ito nga po yung ating topic for today na medyo iniiwasan ko din itong i-discuss na because sabi nga, sinasabi ng iba na against daw ako dito sa program na to. So hindi naman ako against, ang pinupunto ko lang is bakit pa kailangan na kaagad kumuha or kumbaga mag-open, ang dami pang backlogs dito. So dapat tapusin sana muna yung mga backlogs ng mga nandito bago sana naman may makarating na mga PR on arrival. So yan lang naman ang akin, kasi syempre yung mga nandito na nga ay nagkaroon na ng experience, tapos nakapag-contribute naman na. So yun lang naman. Tapos but I think yung pagpaproseso kasi nito, this will take like 2 to 3 years, bago makarating dito. So 2025 pinakamaaga, siguro 2027 makakarating yung mga PR on arrival dito. Hopefully matapos naman na lahat ng backlogs during that time. Kaya lang napakadami pa rin po talaga ng backlogs, I don't know kung matatapos ng ganong kabilis, ng 2 taon. So ayan na nga, and dito sa post na ito ay talagang nakikipag-unahan na yung mga recruiters doon sa pagkuha noong mga aplikante na gustong makapasok dito sa program na to, because bakit nga naman hindi, PR na ito, di ba? Kaya lang andito nga yung mga kinatatakutan ng nakararami or mga spekulasyon din ng nakararami. Ito, may mga reported na nangyayari na ganito. So basahin natin muna, So this is from Marina Nelson. So article summary na lang tong pinost niya, He's from Toronto Star pala tong article na to. Concerns rise as recruiters promote new Canadian home care immigration program. As details of Canada's new home care worker program remain unclear, recruiters are aggressively marketing it to migrants seeking permanent residence. So, yan. Sabi, aggressively marketing it to migrants. Mga recruiters naman po ito. Hindi naman ito mga immigration consultants, because yung mga immigration consultants naman, ito talaga yung mga nilalapitan natin na legal kung gusto nating may makatulong doon sa pag-aayos ng ating mga papers. Yung iba naman hindi, DIY lang din, okay na okay din naman yun, sa iba kailangan nila, like sa amin kailangan namin ng assistance ng ganyan. Meron akong nabasang nag-comment dito sa video din before about sa mga immigration consultants. Sabi niya, bakit kailangan pang humanap ng immigration consultant
consultant. Napakalinaw naman ng pagkakasaad doon sa IRCC kung ano mga dapat gawin. Kahit elementary or kahit kindergarten ay kayang-kayang intindihin yan. Di ba? Grabe yung pangmamaliit, no, sa mga katulad namin na kinailangan ng tulong ng mga immigration consultant. It's as if parang gusto niya sabihin na wala kaming pang-intindi kasi kindergarten nga daw naiintindihan yun eh. So bakit kami hindi namin kayang intindihin? So ayun, opinion mo yan eh, 'di ba? Kung diyan ka masaya, kung diyan ka nakakatulog ng mahimbing sa mga opinion mong ganyan at sa pagtingin mo sa mga tao ng ganyan, di good for you. Ayan. Pero doon sa mga katulad natin sorry, medyo naubo ko. Sa mga katulad natin na nangangailangan ng tulong, wag po kayong mahihiya na mga ilangan ng tulong sa mga immigration consultant. I beg to differ na ito ay katangahan, no? Kasi ganun talaga yung gusto niyang iparating, nakatangahan na umano ng immigration officer in the first place. Kaya nga nandyan yung mga yan mga lisensyado at talagang pinayagan ng government yan na mag-operate sila, na mag-assist sa mga katulad natin na immigrants para sa ikaayos ng mga papers natin. So I don't think na katangahan naman ito na mag-hire ka ng isang person na tutulong sa'yo, di ba? Gusto mo lang din naman, like for example kami, gusto lang din namin na makasiguro sa ng paper namin, sa success ng paper namin. At least merong malaki din talaga na itutulong ng mga immigration consultant sa pag-aayos ng mga papeles. So pero kung kayo kayang-kaya nyo naman gawa ng paraan yan, walang problema, mainam nga kasi makakatipid kayo. Yan. So yung mga recruiters, ito talaga yung nagpe-pray sa mga pangarap ng mga katulad natin na gustong magkaroon ng bagong buhay dito sa Canada. And so ito na nga so minamarket daw ito sa mga migrants. Tapos ang problema pa dito ay nanghihingi na sila kaagad ng upfront payment, no? So sabi dito, where is it now? Filipino caregiver Trixie Mapagpala, who arrived in Canada in 2022, reached out to multiple immigration consultants, all requesting upfront fees ranging from 3,000 to 4,000. Everyone in the caregiver community is nervous and desperate, she said. So may immigration consultant din daw na nanghihingi ng upfront ng 3,000 to 4,000. So ayan, maging matiyag din tayo sa mga ganito, no? Kasi minsan yung iba hindi naman talaga sila mga licensed na immigration consultant. Sabi ko nga sa inyo, may site naman. Pwede nyo naman talagang ma-check kung sila ay mga legit or hindi. So isa pa ito sa mga concerns din, So sabi dito, advocates urge the government to release comprehensive details before the program's launch, addressing eligibility, job experience, requirements, and the application process. So yun, gusto na nga nilang ilabas ng government, pero parang meron naman March yata, 'di ba, ilalabas. So malapit na mag-ready na lang. I think halos pareho din naman yung mga ilalabas na requirement dito. Baka medyo maghihigpit lang sila in terms of hindi natin alam kasi nagluwag nga sila 'di ba? Kasi nga yung IELTS pinababa nila. Tapos yung experience din pinababa din, So dating 2 years or dating 1 year, ngayon ay 6 months experience na lang, related experience, no? So yung mga yan. And then Dulaca also calls for eliminating application caps, arguing that those who miss out due to quota limits should be placed in a queue for the following year. So yun, sabi nga ay yun daw mga hindi makukuha o yung mapagsasaraduhan, kasi ang mangyayari dito, for 3 years magra-run itong PR on arrival, pero hindi naman kumbaga staggered din yung pagbibigay nila ng spot, no? Kung 15,000 siguro 5,000 every year ang ilalabas nilang slot para ma-review itong mga application na to. Pagka ikaw ay pumasok sa application, it's not necessarily
considered ka na ma-PPR, ano, kasi i-check pa naman nila yan kung tama ba yung mga kinuhang yung mga pinasa mong papeles. So it's not a guarantee thing na yun nga ma-PPR ka na kaagad once na mapili ka dito, and under evaluation pa talaga itong mga papers na and then isa pang concern din is kung yun daw bang 15,000 na yon ay kasama na din do sa 15,000 na allocation. Hindi naman kasi sinabing hindi kasi sinabing 15,000 PR on arrival, parang 15,000 ang allocation para sa caregivers. Meron pang mga naiwan na caregivers dito. So hindi natin alam kung ilang slots ang igagrant nila para sa PR on arrival na ito. Tapos so sabi nga ay it remains unclear how many spots will be allocated to the new program versus addressing the backlog of existing application. Baka mamaya maghahati pa yung mga existing na caregivers dito at mga papasok na caregivers, no, yung mga recruiters, no. So marami yan, lalo na sa atin. Actually dito meron ding dami ding mga recruiters na gumagawa niyan, na feature natin minsan yan. Yung may recruitment agency siya, tapos ayan, kumukuha lang din siya ng pera, hindi niya naman napaprocess ng maayos yung mga papeles. So meron na agad silang $4,000 to $5,000, no. So just imagine that. Tapos isa pa dito sa sa concern na to ay pag nagbasa ka dun sa mga comments sa baba, no, sabi nga ay nagsa-circulate na daw yung 50 to 60,000 na PR, what do you call it, yung kumbaga ay ang babayaran mo naman ay yung either consultant or yung taong magbibigay sa iyo ng sponsorship. 'Di ba dito kailangan bago ka mai-process yung papel mo, kailangan may job offer ka. So ang ginagawa ng iba, lalong-lalo na, no, yung sa mga ibang lahi. Ito prevalent talaga to sa mga ibang lahi, alam na natin yung mga yon, no. Ang ginagawa nila is magbabayad ka sa kanila ng like sa Lamia, parang ganyan yung ginawa nila, 'di ba? Babayad ka sa kanila para ma-releasean ka ng Lamia o para ma-process nila yung Lamia mo, mga Lamia for sale. So yung Lamia nga nagre-range yan dati ng 30 to 40,000, no. Just imagine that. Lalong-lalo na ito permanent residency, no? Although ang papeles mo ay aayusin pa at i-evaluate pa, pero kailangan din talaga hindi ka ma-process nang wala kang job offer. And yung mga tao na magbibigay ng job offer sa iyo, yung mga nanghihingi ng ganito. O sometimes naman yung recruiter. So meron na silang mga kausap na tao dito. Tapos sasabihin nila, ito bigyan mo ng job offer to. Hati tayo do sa ibabayad niya. O 30,000 nga naman sila. So ayan ang mga scenario na pwedeng mangyari. I think sa mga Pilipino, hindi naman gagawin ng Pilipino sa kapwa Pilipino yan, dun sa ibang lahi talaga very prevalent itong mga ganitong practices, which is na din yan sa ibang mga channels, no, kung paano silang nang tatrap ng mga students ganyan na kailangan ng trabaho, tapos naghahanap ng mga sponsors, no, yun yung mga usually nila. Tapos syempre ito permanent residency agad, no, upon landing dito. So talagang malaki ang bayad, no, sa mga ganyan. Pero kung ikaw ay talagang desperate ka na, kaya nyo ba yon? Kayo ba kung sa inyo kaya nyo ipagsapalaran yung magkano ba yan? 2 million plus, no? 2.5 million, ganyan. Kulang-kulang 2.5 million na ibibigay nyo dito. Tapos iba pa of course yung nyo sa plane ticket at yung ibang mga dapat nyo pang gawin. So ang hirap magsapalaran ng ganyang kalaking halaga, no? Pero worth it ba yung mga ganyan na isasapalaran? Halimbawa, sabihin natin meron kayong
meron kayong pera or meron kayong property na lulusawin dyan sa Pilipinas para makapagbayad ng ganong kalaki. Mahirap, no? Mahirap kung ako, hindi kami magbebenta ng property. Sabi ko nga, mainam na may mga ganyan pa rin tayo sa Pinas para ano man ang mangyari dito sa Canada ay okay lang tayong uuwi, intact pa rin yung ating mga dating ipinundar dyan sa Pilipinas kapag tayo uuwi. Kami ay may bahay kami, may lupa, may sasakyan. So andun pa rin yung mga yon, wala kaming ginalaw doon, no. Talagang kami nangutang lang ng mga panggastos dito tsaka plane ticket, pero at least nababayaran naman na namin. Bayad na kami sa plane ticket namin. So yun lang, kailangan talagang mamili ka kung ano ba ang, tsaka dapat buo na siguro yung loob mo once na nag-step in ka dun sa ganong agreement, alam mo yon, wala nang atrasan, no, pag pumunta ka dito kasi ang laki no na pera, tapos pagdating mo dito at hindi nyo pala kaya yung buhay dito sa Canada, uuwi lang din kayo. So sayang. Although syempre charge it to experience, na at least nasubukan mo, pero ang laki ng cost, ang laki ng kapalit. Pero para sa amin ba, para sa akin, worth it ba yung paglipat dito? Okay naman, worth it naman talaga siya, kasi just imagine, ngayon February 20, naka-receive ulit kami ng Canada Child Benefit. Ang child benefit namin is 2,200 monthly. Parang sa Pilipinas ba makakahanap ka ng ganyang suporta ng gobyerno, no? 'Di ba? Syempre hindi. Tapos dito may mga tax refund kahit papaano nagtatrabaho ka ang tax mo ay kahit paano may bumabalik naman din sa iyo, what else, yung mga binibigay din ng government na kahit tagmamaliit lang, yung tagsi 600 every 3 months, malaking bagay na din yun, 'di ba? Kung manggagaling ka sa bansa gaya ng Pilipinas, talagang hindi mo maaasahan yung mga ganong support. Tapos ang pag-aaral ng mga bata, maganda ang education dito. Sa mga batang may special need, okay din ang education dito, as very supportive sila, very inclusive. What else, sa health naman, ala kang binabayaran, no, pag sa mga hospitalization na although minsan gaya yung kay Ate Hana, no, kasi meron siyang nirefer siya sa gastroenterologist na specialist, kasi nga ay kailangan ma-monitor yung liver niya. Ang tagal ng waiting time, parang 6 weeks or more, Kung hindi siya urgent, kung urgent siya, medyo mas mapapabilis. Pero ako naman, okay na ako na mag-antay. Ibig sabihin, hindi naman urgent yung ng anak ko, 'di ba? Kasi kung agad-agad siyang makikita, ibig sabihin something is very wrong doon sa kanyang katawan. So, ganun na lang, inaalagaan na lang din sa laging check-up, tsaka monitor ng kanyang mga liver enzymes. So, at least dito, lagi na-check yung ganyan, Tapos, libre naman lahat ng mga check-up na yon. Yun lang, no? Pag may mga hospitalization, okay naman din, libre naman din. Sa Pilipinas, talagang mahirap yung ganyan kapag ka nagkakasakit ka. So, pag yung mga yun ang tiningnan mo, no? Sa quality of life, halimbawa punta tayo doon, mamili na lang din kayo ng probinsya na hindi kayo mahihirapan magbayad ng bahay. Ayan, yung mga katulad dito sa Manitoba, hindi mahal ang bahay namin, ang apartment namin, 2-bedroom apartment yan. 600 lang binabayaran namin, no? Kung kayo mapupunta sa mga provincial like dyan sa Toronto, ayan, syempre mahal dyan sa mga yan, yun nga, mamili na lang din kayo ng mapapamura naman din kayo para kahit papaano mas malaki yung inyong matitira doon sa inyong yung maiiwan sa monthly savings nyo, kumbaga, and then yun lang, mahirap dito pag ganitong winter, hindi ka masyadong makalabas-labas, pero kumbaga ito ay na lang to, very minor na lang itong mga ganito doon
doon sa challenges na meron sa Pilipinas. Sa totoo lang, ang buhay sa Pilipinas talaga pang mga malalakas ang loob dyan sa Pinas, kasi nga alam nyo naman ang country natin kung paano dyan. Kaya nakakabilib din talaga yung mga andyan sa Pilipinas na nagiging successful in terms of sa kanilang mga career at sa kanilang mga businesses. So yun, para naman sa atin na gustong subukan ang buhay dito, pwede nyo lang din subukan, okay naman din, worth it naman din, ayun lang ang masasabi ko sa so mag-ingat tayo sa mga recruiters, lalo yan, rampant yan ngayon. Tapos sa mga nagkukunwaring mga immigration consultants, baka yan, sinasabi lang din nila na consultant sila pero hindi naman talaga. I-check po natin para makasigurado tayo, kasi sayang, laki ng pawawalan natin, tapos masasayang lang hindi lang din maaasikaso yung paper natin. So ayun, good luck to all. Sana lumabas na yung mga para maayos nyo na yung mga papers ninyo, And doon naman sa mga nag-aantay, ayan, basta mag-antay tayo. Sabi nga, si Lord sometimes ang answer sa mga prayers natin sa kanya is yes, wait, and no. Ayun. So hangga't hindi naman niya sinasabing no, ay mag-wait lang tayo. Yun namang mga waiting time natin, although mahirap, although marami tayong mga challenges na pinagdadaanan habang nag-aantay, talagang kasama yan sa nagbi-build ng trust natin sa kanya, kay Lord. Ayan. So I hope everybody's doing great, and God bless us always. Bye-bye.